Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang paghirang o pagtawag ni Jesus sa 12 ay hindi nangangahulugang pagod na siya sa kanyang maraming ginagawa. Hindi po ibig sabihin na suko na si Jesus sa maraming pagpapagaling sa mga may sakit, pagod sa pagpapahayag ng mabuting balita. Isa lamang po yung sigurado, sa paghirang ni Jesus, ibig niyang ibahagi ang kanyang nakaliligtas na misyon. Pangarap ni Jesus na tayo makasama, nais ni Jesus na tayo ay makatulong. And I guess, my dear friends, this is the very core of discipleship, the heart of mission. That the God whom we worship is the same God who invites us to do the same. Ninais po ni Jesus na maging kasama niya tayo sa pagtuklas hindi lamang ng buhay, kundi ang tagumpay ng kanyang misyon. Meron po kong isang quote na nabasa habang ako'y nagninilay mula po kay Hudson Taylor, isang sikat na Amerikanong poet at essayist. Maganda sa Tagalog, tinanslate ko. Ang sabi niya, noon ay humingi ako ng tulong sa Panginoon. Ngayon, tinatanong ko naman, paano ko siya matutulungan? Ang ganda ng quote sapagkat malimit tayo bilang tao lumalapit sa Diyos upang siya ay tumulong sa atin. Pero kakaiba yung sinabi ni Hudson. Nung humingi siya ng tulong sa Diyos, natulungan siya. Kaya ngayon naman, binaligtad niya, tinatanong niya ang Diyos, paano kita matutulungan? At naalala ko to sapagkat nung minsan magbigay po ko ng retreat sa ilang mga estudyante sa aking dating parokya, ginamit ko po yung awitin ni Anne Murray na pinamagatang You Needed Me. Sinabi ko po sa aking mga tagapakinig na isipin nila na inaawit nila ito sa Panginoon. Na parang sinasabi na sa Panginoon, kailangan ako ng Diyos. Aaminin ko, pagkatapos po ng retreat, ilang beses na may lumapit sa akin at nagpoprotesta sa ideyang ito. Sapagkat ayon sa kanila, isang malaking kalokohan na sabihin, kailangan ako ng Diyos. Maring oo, totoo naman, hindi po tayo kailangan ng Diyos. Ngunit may mga pagkakataon na kinakailangan din po niya ang ating tulong. Hindi ba't ating matatandaan, kinailangan po niya ang tulong ng 4 na magkakaibigan upang mapagaling ang isang lalaking paralitiko. Kinailangan din po niya yung tulong ng isang batang lalaki upang malaman ang ilang pirasong isda at tinapay. Ang Panginoon sa kanyang pagkakatawang tao, hindi po niya itinago at itinanggi na kailangan po niya ang tulong ng mga tao. Sa pagkakataong tinawag niya ang mga disipulo upang ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan, ng pagpapagaling ng mga may sakit, at pagpapalaya sa mga inaalihan ng demonyo. Alam po ninyo, sa natural na antas, kahit kayo, siguro mag-iisip din kayo, parang sasabihin niyo ako, kailangan ng Diyos? Parang hindi naman. Ako, kakailanganin ng Diyos? Alam niyo, sa natural na antas, nakapagbibigay po ng magandang damdamin ang katotohanan tayo ay kinakailangan. Huwag ng Diyos. Kailangan ka ng pamilya mo, kailangan ka ng pamayanan mo, kailangan ka ng simbahan natin. Ngunit ano pa kaya ang mararamdaman natin kung tatanggapin natin ang katotohanan, kailangan din tayo ni Jesus. Kailangan din tayo ni Jesus upang magtagumpay yung kanyang kalooban. Kailangan din tayo ni Jesus upang manaig ang kabutihan at katotohanan. Sabi po ng patron ko na si San Francisco ng Assisi, sabi niya, ipahayag ninyong mabuting balita, gumamit ng salita kung kinakailangan. Sa makatuwid, kailangan tayo ng Diyos upang maipadama yung salita na ipinapahayag. Sapagkat paano mauunawaan ng kapwa na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig kung hindi ipaparamdam sa bawat isa. Kahit na lang po dito sa ating pamayanan, malamang hindi kayo maniniwala pag sinabi kong, mahal ko kayo. Hinahayaan naman natin yung mga nagugutom. Malamang hindi kayo maniniwala pag sinabi kong, ako ay para sa kapayapaan kung pinag-aaway-away ko naman kayo.
Ibig sabihin, ang salita na nagkatawang tao, kinakailangan ng tulong ng tao upang magkaroon ng kaganapan ito. Mauunawaan lamang natin na ang Diyos ay pag-ibig kung yung pag-ibig nararamdaman, hindi lamang sa simbahan, kahit pa sa loob ng tahanan. Kaya nga po, mga minamahal kong mga kapatid, no, bilang inyong kura paroko, maliwanag po sa akin ito. Kung gusto ko mang maalala, pag wala na ako dito, hindi yung kisamang pinagawa ko, hindi yung bubong na inayos, hindi yung choir loaf na dinagdag. Gusto ko pong maalaga palagi ng mga tao, kinailangan kami ni Father nung ginagawa ang aming simbahan. Linapitan kami ni Father upang makatulong kami sa pagsasaayos ng parokya. At wala na pong higit sa katotohanan, sa kabila ng ating kahinaan, kinakailangan pa rin tayo. Huwag lamang lalaki ang ating ulo at sabihin, kita mo na, kailangan mo din ako. Hindi. Kundi ipinapakita ng ating pagbasa na sa bawat tinawag ni Jesus sa sumunod sa Kanya, wala naman tayong itulak kabigin. Pero nandun yung katotohanan, kahit walang itulak kabigin, inanyayahan upang makasama. Ganon din po sa atin. Huwag lalaki yung ulo natin, kita mo na, kailangan tayo ni Father pala. Naku, hindi magtatagumpay si Father pag wala tayo. Hindi. Naroon yung katotohanan na kahit pala walang-wala ako, pwede pala ako maging bahagi ng aming pamayanan. Kahit pala hindi mabuti ang ugali ko, pwede pa rin pala ako maging bahagi ng ating simbahan. Kaya siguro mamayang gabi, maging bahagi ng ating panalangin bago matulog. Panginoon, maraming salamat sapagkat sa kabila ng aking kahinaan, kinakailangan mo pa rin ako. Amen.